talagang inspiring, yung mga kanta. Talagang kita natin. And you know what, every time I listen, every time I see you all, nakikita ko kayo sa gawain ng Panginoon, ay talagang kami nabe-bless every time. Nakita ko kayo patuloy na sa gawain ng Panginoon. At we thank the Lord for this last. Meron pa dito, Nitso. Pwede pa dito. Lalakad na. Sumubo po. Malapit-lapit. Yan. Ito na yung, it's a different worship service. More on lectures. Still the Word of God. Right? Kasi when we always say worship service, yun, all to worship, everything, and then preaching of the Word, offering, and then meditation. The same pattern, but different approach. And then we are, sabi ko nga, kung iba-iba natin yun, and then meron pang service na gano'n, parang magiging double-double na. At least, it's, ito ay pareho rin yung ating, kumbaga, ay purpose to glorify God, at the same time, to learn and to study God's Holy Word. And I know marami sa inyo kulang sa tulog. Sabi nga ng prayer list na Lupay niya, nakakapagod. Yes, nakakapagod. Kasi kumain, nakakapagod din kumain. Di ba? Talagang feasting lagi tayo na lalo na ngayong gabi, may manok na, meron pang chicken, meron pang pork, di ba? Meron pang iba't ibang mga pagkain natin. Talagang punong-puno tayo sa fellowship, busog tayo sa salita ng Panginoon, and even sa physical. Amen. Balanse naman, di ba? Amen. Yung hindi po mainom ng gamot, mainom na kayo. Pangontra sa mga cholesterol. Kanina, ay sinula natin ito yung principles and responsibilities ng mga church leaders. At nakita lang sa number 1. Ano yung number 1? Godly church leaders are responsible to lead. Di ba? Kailangan talaga responsibility tayo mamuna. Okay? And then pangalawa, ay ano yung sabi sa pangalawa natin? Godly church leaders are responsible to walk personally with God. Napakahalaga nun. Na sa paglakad bilang leader, ang hirap pag hindi natin kasama ang Panginoon. Diba? Kapag hindi natin kasama ang Panginoon, sabihin tayo na lang yun, sarili na lang natin. Is it possible? Pwede, di ba? May mga tao talaga mga talented. May mga tao talaga na kumbaga sabihin natin na may mga kakayahan. Kaya nga din na, diba, yung ating discussion din, I hope meron yung konting question and answer. I'm trying to finish this quickly. Na yung mga ginagawa natin ay kinakabahan, tayo tatakot, parang may laging lalo na kung mga nag-preach ako dito sa Canada, parang laging mayroong butterfly sa akin dibdib. Alam nga rin, hindi ako makatulog, hindi ako makaanong gano'n. At talagang, it's a struggle. Pero yung dependency natin sa Lord, gano'n din, yung sasabi niya natin, yung nag-lead sa Bible study, yung nag-presider, normal lang yun, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ganyan na ganito. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, nagagawa natin ito. Okay? Ngayon, mag-jump na tayo sa number 3. Yun yung mga papel, mamaya, check-checkan niya. Or sino yung mga fill up, Kaya kung pabisin niya ng Bible, okay lang din. Yun ang sabutan. Number 3, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Godly church leaders are responsible to work together. Yun. Work together tayo. Sama-sama tayo. Walang lone ranger. Di ba? Nakuha natin kanina yung plurality, di ba, ng leadership. Yung hindi lang isa, mas maganda, mas marami. And then nakuha natin din kanina na we are not competing. Kung si Pastor Len magaling mag-gitara, huwag tayo magigit sa kanya. Yun ang kanyang ikikya rin yun eh. Pag-pray natin, kung gusto mag-gitara, mag-gitara ka din. Kung baga ganyan. We are not competing. We complement each other, di ba? At si Marisol, isa pa lang kasagip niya, pagluluto, di ba? Isa yun. Yung game of service yun. Siguro one time din, hindi ko lang alam kung nakuha nyo na rin sa Bible study o yung isang book, yung yung 5 love languages, kay Gary Chapman. Nakuha nyo na ba yun? Hindi pa, no? Yung kay Gary Chapman, meron isang video din,
ano yun, yung bang sa mga couples yun. Pero meron din siyang para sa mga singles na kung paano makikita pa yung mga gift nyo, yung 5 love languages. Ginamit siya ng mga young adults sa church. And then it's a very, maganda yung feedback. Pero hindi pa gamit yun yung para sa mga singles. Ang nagamit ko yung mga pang-couples na 5 love languages. Tingnan niyo yun. I-google niyo pag mayroon kayong time. Okay, godly church leaders are responsible to work together. Meron yung dalawang verses yan, yung Acts 14, 23, and also yung Titus. Pero makita natin dyan din sa number 3, okay, see my note, sa number 3, sabi nga, leaders is plural. The New Testament clearly teaches that leadership in the local church is to be plural. Dalawa yun, dalawang verse, pero marami pa mga verses din. Kunin ko yung dalawang verse lang muna lang. Okay, ano yan, yung Titus, okay, yung Titus lang. Pero you will check Acts 14, at saka Acts 20, and doon, makita. Pero sasabi sa 20, sa Titus, the reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint what? Elders in every town, as I directed you. Ano sabi? Elders. So, plural. Sinabing plural, marami yun. Plural leadership is a safeguard against the abuse of authority. Okay, pag yung isa lang na ang nag-lead the church, may tendency. Also, the task of shepherding a local church is far too great for one man. Unless the church is very small, lang ang simbahan. Kaya, I praise God, meron akong kasamang magagawa, younger, Pastor Chris, and then we are still, one of our vision is to pray for another worker, another, kasi nga, tumatanda na din ako. That's also my heart, na meron maging tatlo kami. Aside from meron 11 elders, meron pang 11 deacons, ito yung sabihin natin na nasa pastoral ministry. Just recently, meron akong kinausap, meron siyang gift and everything, music. And then, I said to him, pray for it. And then we are both praying together. And God willing, he will step up. Young man, a family man, okay? So, a godly church leader are called to work together. Tinawag tayo. So nakikita ko naman sa MCCC, hindi masyadong problema. I know you work together. Nagkakasama-sama kayo na anong ganyan. Pero sana yung ano na yun, yung ganong practice at spirito as MCCC grow, habang lumalaki, dala-dala din natin yung ganoon ng pagkakaisa. Of course, we have different personality, di ba? May iba't iba tayong mga mood. May iba't iba tayo ng pinanggalingan ng kultura. Kumbaga, siyempre, iba yung mga Ilocano, iba yung mga galing ng Bisaya, and then Tagalog, na anong ganyan. Kahit paano meron yun eh. Pero, sabi nga, ang tiringan natin yung ating commonality kung saan tayo magiging magkakaisa at yung mga weakness ng bawat isa, kasantabi na lang natin yun. Di ba? Even the personality, merong masalitain, bawa kasi naman salitain dito, ayan, kunyari si Lira. Bawa naman ang mga tahimik, si Sarlaan, kunyari, kaya tahimik. May mga iba't ibang personalidad tayo pero alam mo, pag nakilala nyo na yan, iba naman, simple lang, na gano'n, nagigiti-giti lang. Okay lang yun. Pero ang mahalaga dito, we work together. Ang sabi nga dito, yung sa Hebrews 13:23, sabi nga dyan, with the leaders of Hebrew church, he tells the church to greet their leaders, sabi nga. And then 13:24, it is the leaders, plural, to keep watch over the souls of the flock. And then 13 verse 17, they could only do this by working together as a team. Magagawa natin yun. So pag ngayon, ang team ay yung nabalik na kanina, si Pastor Len, Mr. Laarni, Sister Lobelia, at yung iba pa na mga nakakatulong dyan. And then yung iba naman ay leader. Yung mga leader naman, doon naman sa kanila specific na ministry, sa music,
Yan. Sa tech naman, ay dyan naman si Katrina. At meron naman siyang may disciple ngayon. Si Johanna naman ngayon yan. Nakita ko mahilig din ito sa mga anak niya. Kung saan tayo, ilalagay ng Panginoon, we work together. Na, hindi pagalingan. We complement each other. Huwag tayo nainggit. Sabi nga, doon sa ilang mga verses, sa Acts 15, yung mga verses na yan, okay, yun. Peter was the spokesman for the 12. Siya yung magsalita eh. James was dominant leader in the early Jerusalem. Kaya ibang-iba ang kanilang mga ano. And then Paul became the leader of the first missionary team. Mission naman ang kanyang focus. Even though Barnabas had been a believer longer than Paul. Nauna si Barnabas eh, di ba? Bago kay Paul eh. Pero nakita ba natin sila nag-compete? Hindi. They work together. But all of these men submitted to one another in the Lord and thought that as believer we must do the same. Ephesians 5:21. Ano sabi? Submit to one another out of reverence for Christ. Bawas sabihin natin, kunyari, mas patalino sa akin si Pastor Len. Kunyari, mas marami siyang alam sa atin sa Bible. Okay lang yun. But we need to work together. Hindi ako may hindi sa kanya. Anong ganyan. Pero marami kasing problema sa simbahan. Mamaya, maiyaan natin dyan. May mga tao, sakit siya ulo sa simbahan. They cannot work together. Mahirap yun. Pero pag nilagay tayo ng Panginoon, isang mga leader and co-leaders tayo, tatandaan natin yan na kailangan natin magtrabaho sa isa't isa. For the last 28 years, 1994, 29 years, ang pinaka-motto sa leadership ay kung ano yun ang pagkasunduan, whatever we decided, kung ano yung majority, yun ang ating gagawin. And which it still works. Halimbawa natin, 10 ang elders, ngayon 11 na kami. But, plus 2 ang pastor, 30 na. Halimbawa natin, may desisyon. Kunyari, bibili ba natin ng TV na ito? Kunyari nga, dito natin TV na ito. Sabi ng iba, hindi, huwag na bilhin natin video projector. Marami magandang reason, bakit magandang projector, bitbit natin. May mga ito naman natin ay bitbitin. Maaaring maganda nga yung video projector. Pero sabihin natin, sige, maganda. Ang iba naman gusto ng TV. Okay, cast. Tutuhan tayo, silent vote, o hindi naman ng kapataasan ng kamay. Kahit napakaganda na dapat bilhin ay video projector, pero kahit yung ay 8 o 7 o 6 man lang, kahit 6, ay bibili tayo ng TV, Pero yung projector, hindi natin bibili yun. Kailangan, yung 6 na hindi bumoto o yung 4 na bumoto, kailangan suportahan nila ito. Na TV ang bibili natin. Ganon din sa decision making ng church. Tandaan natin, if we follow that, sa MFBC it works. Kung hindi nag-works, wala na ako simbahan. For the last 29 years. Marami kayong mga decision, even yung bibili ng building ng church dati. Halos lang yun, kung 10, kasama ang pastor, parang nangyari yun kung 10, parang 4 yung ayaw. 6 na, ang bigat yun, mahirap yun. Mahirap, pero dahil 2 rin yung pastor, we are 2 ang pastor ni Gibson, buy this property and everything. Yung 4, they supported. Kahit naman sama ang loob, yung iba. Yan, muntik na ma-divide ang church through that kasi ayaw nila. Dahil nga sa mga variants, maraming variances na hindi kayo pwede mag-service ng gamitin ng simbahan ng mag-service kayo ng Monday to Friday. Totoo naman, wala naman kayo service naman ng Friday. Pag weekend, talagang pwede mong gamitin ng simbahan ng 24 hours. Yeah. Pero pag gabi naman ng 5 o'clock onward, pwede mong gamitin yung building. Pwede mag-service na gano'n. Hindi na yung problema, hanggang ngayon, ayun pa rin ang property. Maraming bagay na yun nga, sa decision making ng church, we must work together. Submit to one another out of reverence for Christ. Pero minsan pag yung pride natin nataas, magaling, diba? Magaling ka, yung pride mo na ang hirap kainin. Mabuti wala tayong fried chicken kanina. Kaninang tanghali meron.
Yung pride, pag yung mahirap ng touch. Yun ang number 1. Number 3, godly church leader are responsible to work together, and we are called to work together. And then letter B, sabi nga dito, God church leader put a priority on godly relationship. Okay, gising, clearly. Okay. Ang priority natin on a godly relationship. Sabi nga sa Hebrews kasi, Hebrews works harmoniously with the leaders so that they may live with joy, not with grief. Chapter 13, verse 17. Ang sabi doon sa 17, do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. And then he asked for prayer. Alam nyo, bawa si Pastor Len, nag-lead na ng church na. Kanyari talagang andyan na talaga siya, papatuloy na. Ang hirap mag-serve nang alam mo yung ibang tao hindi ka sinusuportahan. Alam mo na parang against sa'yo. Yung bang tatayo ka doon na parang hindi ka tanggap nila. Napakahirap noon. But of course, ang priority natin yung ating godly relationship sa isa't isa. Because the whole Bible is summed up by the 2 great commandments, which are both relational. Love God and love others. Para natin ng Panginoon, this means that godly church leader must work at relating to one another in love. They must work at helping church members relate to one another in love. Sino ang pinakamahirap mahalin? Si love, di ba? Hindi. Ang pinakamahirap mahalin ay yung hindi ka ibig-ibig. Nako. Yan ang pinakamahirap sa lahat. May mga tao talaga na parang hirap ibigin. Bawa natin si Lira, joke lang yun. Mga taong, ginigising ko lang kayo. Yung mga tao na mayroong mga personalidad, yung may mga bagay na hindi maganda ugali, ang hirap yan yun, di ba? Ang hirap. Pero, ang sabi dito ay i-practice pa rin natin love. Walang exemption. Tanggapin natin. Pero kailangan maging maingat pa rin tayo, di ba? Yes. Kasi iba tayo na ugali eh, di ba? Iba pa tayo na ugali. So, alam niyo, may example dito eh, meron dalawang babae. Number 1, si Eudia and Syntyche. Tingnan sa Philippians 4:2. Sabi nga nito, sabi ni Paul, I plead with Eudia and I will plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Alam niyo, dalawa na yun kasi nag-aaway yan. Talagang mga babae, talagang problema ang minsan yan eh. Joke only. Pero itong example na ito, totoo. Yung dalawang babae na yan, hindi siguro nagbabangayan siguro. Okay? So he was concerned also, the church, there's another one, si Chloe. Tingnan niyo 1 Corinthians 11, chapter 1, 11 to 13. Nag-aaway-aaway sila taking place, habalitaan ni Paul yun. Kaya sabi niya sa verse 11, my brothers and sisters, some from Chloe household have informed me that there are quarrels among you. What I mean is this: one of you says, I follow Paul, another I follow Apollos, another I follow Cephas, still another I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? Kaya talaga sa Panginoon lang eh, di ba? Pero siyempre, within yung ating relationship sa isa't isa, huwag kayo magseselos kung halimbawa natin, yung dalawa ay malaking problema yung simbahan yun eh. Kunyari, isa ko lang si Ate Norma. Close na close kunyari siya kay Lobelia, di ba? Kunyari, silang dalawa close na close. Kasi ang hiling nila pareho ay more on prayer. Huwag kayo maiinggit kung ano yun. Pero magiging maingat din tayo na magkaroon tayo ng division. Bawa natin, close na close kunyari si Lonet sa isang ganito. Kasi ang hiling nila ay naman ay evangelism. Okay? Huwag kayo maiinggit naman dyan kay Marisol at saka kay Girlie. Kasi ang hilig naman nila ay kumain. Kasi, yung iba naman mahilig naman kunyari ng photography. Kaya lagi siya napukwento kanila yun.
Photography. Naman, ang hiling na iwan naman ay basketball o sports. Huwag kang mahihinggit. Eh, mga ibig sabihin lamang dito, ay yung sa mga bagay na ganyan, yun yung pwede tayo mag-adjust. Huwag tayo masyadong magtatampo. May mga ganyan mga experiences na gano'n. But close na close sila, na anong ganyan. Magkamukha na sila. Yan, ito sabi. Magkamukha na. So, kasi, one of the main responsibility, tayo bilang mga kailangan maging maingat tayo, maging balanse. No, like kami inibitahan ng isang grupo sa church na talagang medyo parang may influence, very close naman sila sa amin, pero minsan pa nag-aaya sila, napapadalas kami nakakasama, pero kasi may butong na ganyan, bakit yan, lagi sinasamahan ng pastor ni Atenita. Minsan kailangan namin kaunting dumistansya. Kailangan dumistansya ka ng kaunti. Kasi baka nga tao, especially yung mga tao na yun. Pero to be honest, about nearly 200 people, lahat yung pantay-pantay. Pero meron mga close talaga, pero hindi mo iaano yun ng special na tao yun. Kasi may tao na lagi ka nagtatawanan, ay kinakausap. May mga tao naman, hindi ka talaga close, hindi mo nang kinakausap, hindi ka nakakita. Ganun lang talaga sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Because one of the main responsibilities of church leader is to be example of godly relationship and to help others work through relational problems. Thus, godly church leaders are responsible to lead the flock by walking personally with God and by working together in godly relationship. Darating ang time na dami ng MCCC. Lagyan natin sandaan. Kung ang leadership mismo ay merong kumbaga hidwaan o ano, ang pangit ng ating testimony. Anong baga may mga bagong Christian o may bagong umaapi ng simbahan, yun nga, sabihin natin na bakit gano'n? Hindi tayo makapag-aakay ng maraming kaluluwa, maging ineffective tayo sa ministry. Kaya napakahalaga na tayo ay we work together. Yan ang ating responsibility. Magsama-sama tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Okay, let's work together. Tatagin ako naman yan. At saan yung espiritu na yan, dala-dala natin yan hanggang dumating ang Panginoon, hanggang dumami tayo, hanggang madagdagan tayo ng mga tao. Yan pa rin yung espiritu na dala natin. May tendency sila tumatabang na yun yung ganung bagay. Nangyayari ba, mayroong puntang pamilya na ganito, medyo iba, parang may iba na ngayon ng trend ng simbahan. Pero ituloy natin yan, kayong mga narito. Okay? So number 4 na tayo, last na yan. A godly church leader are responsible to help those in the church walk personally with God. Okay. Ang hirap kapag tayo mismo ay hindi lumalakad sa gusto ng Panginoon, paano natin naakayin yung iba? Ako niya. Paano sabihin, Johanna, dahil ka magpe-pray, ha? Dahil ka magbabasa ng Bible. Ako mismo doon ka nagpe-pray, doon ka magbabasa ng Bible. Kailangan maging magandang halimbawa tayo doon sa ating paglilid. Again, the text is not comprehensive, but it reveals at least, merong 4 na aspect. Time to close. Godly church leader, help church member to keep watch over their souls. Ang talagang binabantayan natin ang bawat kaluluwa. Masabi ng Hebrews 13:17. Hindi na pakibasa mo nga. Ayun yata yun eh. Hebrews 13:17. Wala ka sa Bible mo? Mababasa mo ba yan? Ha? Malabo? Malabo mata mo, malabo ka. Okay, sige. 3:17 po. Hindi na kaya niya. Ayan, assist. Sige. Tigas na ulo ko talaga. Okay, sige. Whom was angry Okay. for 40 years. Mali. Hebrew, di ba po? 13:17. 13. Okay, pasok mo na. Ito na. Uy! Ayun na. Sige na, yan. Paski na. And have confidence in your leaders and submit to their authority, Yan. because they keep watch over you as those who must give an account.
do this so that their work will be a joy, not a burden, for that will be of no benefit to you. Yun. Sabi. Ang ginamit na original word dyan ay keeping watch, which means to keep oneself awake. Kailangan binabantayan natin. Pag tayo naglilibangan, meron kayo small group, binabantayan natin yun, kinakamusta rin natin sila. Napakahalaga niyan. Pero siyempre, pag lumalaki na yan, ang hirap na yan, di ba? Makita mo lahat yun. Kaya nga, nung nakausap namin, nag-usap kami kahapon ni Pastor Len, sa Lobelia, ang church, for example, ng MFPC, ito ang church. Maraming cell group. Ba't iba mga cell group yun? Yung mga cell group leaders, sila yung nag-look after ng mga small groups. Yung mga problema doon na kaya naman solve, maayos, sila na bahala doon. Pero yung mga time hindi kaya, and then, papasok na yun ang kami bilang pastor para to help them. Lumiliit ang trabaho ng pastor, pero nawawas over flat, yung mga flat, yung kanilang bawat ano na yung kanyahan. Hindi ko kailangan pumunta sa kanilang mga meeting, iba, hindi ko nakit alam mo yung mga, baka meron kami mga self-group meetings, yung mga leaders, I mean, na nagre-report, nagkasabi naman sila. Kaya napakahalaga yun, yung to keep watch or guard or care sa ating bawat isang mga miyembro kapag tayo nag-lead. Ang prayer natin actually, parang our vision ay yung bang maging dalawa ang grupo, maging tatlo ang grupo, and then Sunday is a celebration. Kaya ang ano kasi ng cell group, different cell group, pagdating ng Sunday, celebration. Yung iba nag-meet ng Saturday, nag-meet ng Sunday, yung iba ay Friday, na ganyan. Kaya, godly church leader, help church member to keep watch over church. So, iniingat, natin nyo. Kaya, shepherd has to stay alert in order to guard their flock from predators. Sabi ng they had to know the sheep and observe them carefully enough to know when a sheep was sick or missing. They had to go after the strays and try to restore them to the flock. They had no lead them to the pasture and clean water. Basahin niyo yung maganda rin yun. Sulat niyo dyan, yung Ezekiel 24:1-16. Ang laki na warning yun. Ibinigay yan sa leaders. This task, sabi nga required discernment. Halimbawa natin, most Sunday nakatayo sa pulpit, if I will not be preaching, magbe-benediction ako. Yung mata ko, kasi ang mga tao, alam mo, kung ikaw ang pastor, nag-lead ka ng flock, alam mo kung saan lagi nakaupo yung pamilya na ito o yung couple na ito. Kaya pag tayo mo doon, alam mo wala sila sa that Sunday. And then many times, text message, tawag o ganito, ng kapatid, namis pa yung hapon o namis kayo kanina sa service. Most of the time, I'm doing that. Bilang pangungumusta lang sa mga tao. Pero maraming magkakataon, I texted, Pastor, nandun kami, hindi mo lang kami nakita. Oh, sorry, sabi ko. Maraming time na gano'n, hindi ko nakita. Pero ended pala, naiba pala sa mga upuan nung Sunday na yun. Pero most likely, ang church member, lagi yung paborito ng upuan, lagi doon sila umuupo. Kaya alam mo kung nasaan sila eh. Kaya hinahanap natin yun is very common yun sa bawat church member yan. So, leader must love God and people, sabi nga, enough to have the courage to confront those who are drifting, while you can only lead those who are willing to be led. Godly leaders must always make the effort. Hindi pag yung sinabi, ay hindi na ako kakatin. O bahala ka sa buhay mo. Hindi gano'n. Encourage pa rin natin. Pero there are times, sabi ng Lord, sige, huwag na. May sariling buhay siya. Ayaw niyo. May mga miyembro naman, ayaw mo kailangan ng buhay. Okay lang. Wala kang magawa doon. And then, you as a leader, we as a leader, we are for people na gusto magpatulong sa atin. May mga tao, nagbabakasyon pa lang, may sila, Pastor, pag-pray niyo kami. May mga ilang mga member naman, nakaalis na nakabalik, ni ay hani ko, walang sinabi, okay lang yun. Baka yun ang kanila gusto ng private ang buhay nila. Na wala nagpe-pray sa kanila ng gano'n. Di ba? Member na cell group, na ganyan, na gano'n. So, it's been keeping watch over soul is overwhelming task. And the responsibility, sabi nga,
fall only at church leader. Lahat tayo. May responsibility tayo. Lalo na ngayon, hindi mo masyadong malaki ang church. Kapag alam nyo wala yung isa ng Sunday, alam mo niya, maaaring may sakit, maaaring may problema, namatayan, o ano kung yan. Responsibility natin ito. Sabi nga kasi dito sa Galatians 6:1, every spiritually mature believers is responsible to help restore those who are caught in any trespass and to bear one another's burden. Ang context naman ito, itong Galatians chapter 6:1 and 2. Meron kaming subject sa Bible School. Ano to, binigyan ng malaking emphasis ng aming professor. And then I want to give this too. Sabi diyan sa Galatians 6:1 and 2, brothers and sisters, if someone caught in a sin, sabi diyan, you who live by the Spirit should restore that person gently. Okay? Di ba kasi kakatay agad eh. Hindi na nga kausapin, disiplinado na agad. But wash yourselves, natawa ka, or you may also be tempted. Carry others' burden, and in the ways you will fulfill the law of Christ. Alam nyo, binigyan ng warning ni Apostle Paul. Kayo mga spiritual, i-restore nyo nga yung mga taong mga nanghihina in the spirit of weakness. Pero ang kanyang doon, ingat kayo. Baka isang araw ganun din kayo. Yes. Bakit siya ganun? Ano yan? Kaya sabi nito, kailangan ay ipag-pray natin. Carry each other's burden. Ang tao, nagkasala, agad muna, huwag natin agad kakatayin. Diba? Usapin natin, mag-pray natin. The biblical principle, kapag repentant, ay ayos. Tulungan natin paano makarecover. Matutulungan natin ang bawat isa. Yan. Kaya yung warning na Apostle Paul dyan, pag merong nahuli sa kasalanan o may ginagawang kasalanan, sabi nga kayo, you are spiritual, mature, i-restore natin yung person. Gently. Kaya lagi, ang pagkukorek sa tao, mga nagkasala, always restoration. Ano nangyayari sa atin ngayon? Destroy. Pag nagkasala, bakala ka, nagkasala ka. Hindi ganon. Tulungan. Konteksto yan ha, liwanag yan, hindi ako Bible yan. Na kailangan maging ingat tayo doon. Huwag ka din disiplinahin ha. Ayun mo, nasa ko ba sa inyo yan na for the last 29 years. Pero prior ako naging pasok na MFPC, 2 years at church pa lang noon, may mga ilang mga na-discipline ng public. Public discipline. Tumayo sa pulpito, kasala, may tawad, umiyak, ganyan, yan disiplinado. Noon, hindi pa ako pasok noon. 94. Mga 3 taon yun na bago ako naging pastor ng church. Pero, by the grace of God, since 1995 bilang pastor ng church, wala pa nalidisiplina ang church na tumayo sa pulpito para mapahiya, humingi ng tawad. Pero marami na disiplina for the last 28 years. Public discipline. Kasi when we talk that person, repentant we preserve that person. We pray for them and help them. And then during that time, for example, member ng worship team, o kaya deacon, o kaya ganito, pahinga ka muna. Hindi na kailangan i-ano sa congregation yung pangalan mo. Basta ikaw pahinga muna. And then, laging may naka-assign na tao to help this person makarecover. Alam niyo, marami doon ang galing sa MMBC pa. Kasi ginamit yung the spirit of meekness and biblical principle ng Matthew 18. Repentant yung tao. Nagkasala. Kailangan maging maingat tayo doon. Okay? Keep watching over their soul. Ayan mo siya pa ako. Letter B. Godly church leader help church member by faithfully preaching God's word. Nakatayo sa 13 pa rin, 13 verse 7 ng Hebrews. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Brothers and sisters, I urge you to bear with my word of exhortation, for in fact I have written to you quite briefly.
yung verse 7, yung pinaka-verse, the author mentioned the leader who spoke the word of God to the flock, and also in verse 22, and mention yun the word of exhortation. And then sabi nga, able to teach, sabi nga, the elder should be able to teach. And then work hard in teaching and preaching. Kailangan tayo, bilang mga leader din, alam natin ang Biblia. Alam natin ang Bible. Na ano ganyan. Si Apostle Paul, yung kanyang final word kay Timothy, 1 Timothy chapter 4, 1-5 yan. Maganda yan. Tingnan natin. Malapit na. Sabi dito, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing in His kingdom, I give you this charge. Sabi diyan, ito nga yung church ni Apostle Paul kay Timothy, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage, with great patience and careful instruction, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desire, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to meat. But you, sabi ni Paul kay Timothy, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. Kahit ano ang mangyari, faithful tayo sa pagtuturo. Salamat sa Panginoon sa mga nagtuturo. Hanggang dumating ang Panginoon, gawin natin yan. Hindi mawalang kabuluhan yan. Minsan parang walang bunga. For many years, meron kami yung nagtitisagon niya Ate Rita. May mga couple doon, naging fruitful. Meron iba, hindi masyadong naging mabunga. At least, we did our part and best to help these people, to help para sila mag-grow sa Panginoon. Pero yung teaching of the word, yun pa rin yun. Yun pa rin yun. Tandaan natin yun. Hindi mawalang kabuluhan. Hindi natin salita yun eh. Salita ng Diyos yun, ginamit natin, di ba? Okay, let us see. Godly church leaders help church member by aiming at their joy and spiritual profit. Okay. Sabi dyan. Ano sabi doon sa last phrase? Let them do this with joy, not with grief, for this would be unprofitable for you. This refers to Hebrew leaders that joy, sabi nga, obviously extend to the joy and spiritual profit of all the members. Kailangan talaga panagiling po tayo, masaya tayo. Hindi napilitan lang, tinulak lang, di ba? Natutuwa naman ako, sa nakikita ko, lahat ng leadership, lahat ng members, especially now, yung leader na MCCC, you have all the joy, meron kayo talagang kagalakan sa lahat ng inyong ginagawa. Kita ko yun. Sa mukha ninyo, sa inyong trabaho, na ginagawang ganyan, na yun ang nais ng Panginoon sa atin. Pagpatuloy yun, yung faithfully teaching God's word and also aiming their joy and spiritual profit na makita natin dyan. Sabi nga, those who are walking in obedience of Christ will know His joy. Yung John 15:10-11, kapag nakita ng isang leader, nakita ninyo, pagka may dinidisciple kayo, tinutulungan, yung nililid na, nag-go-grow, anak ko, kita ninyo ang sarap ng pakiramdam. Nasabi nga na, if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain His love. I have told you this so that my joy may be in you, that your joy may be complete. Ang sarap, makita mo yung mga kapatid na lahat, pagdating ng simbahan, nakangiti, pagdating ng fellowship, talagang ending yung excitement, di ba? Pati yung leader, pati kayo, ay encourage din, di ba? Na anong ganyan. Yung problema ba, pag darating na yung mga, bawa, yung leader mismo, pupunta pa lang, parang patay na. Paano din mga miyembro patay na? Lahat. Siyempre, pagdating natin, magiging tayo, saan makita sa atin yung ganito? Ganyan yung mga tao may mga hawa sa atin yun. Ano nakakahawa yun, di ba? Huwag masaya ngayon tayong ganyan.
Kilala akong pastor noon. Ano siya talaga lagi seryoso. Kaya naman ang simbahan niya, lahat ng mga members seryoso rin. Kasi, hinagad sa pastor rin, pattern. Yun ang image. Parang ngayon ang pattern, parang naging ganun ngayon. Na parang ang tao puro mga seryoso. Hindi naman sila mga samang tao, mga Kristyano sila, pero parang, yun, parang bawal mong patawa. Parang bawal ngumiti. Ang hirap nun, di ba? Sa atin ang bawal lang hindi ngumiti. Part of yun. Part of the fellowship, siyempre, yung joy, part of the fellowship, yan, may biruan, yung part yun eh. Ang hirap na puro tayo, punta na si Mako, tayo nakaganyan. Kalabas tayo, hunang na pa rin tayo, di ba? Hindi gano'n ang Kristyanismo. Church leadership din, kailangan, ay doon palagi pa rin yung parang isa, parang yung gano'n tayo laging komportable. Yun, komportable sa isa't isa. Napakaganda noon na parang hindi mo pagpastor, parang hindi mo kaya kausapin, hindi mo mabiro, hindi mo kasi nga, yun personality. Hindi siya sabi masama yun, ha? Baka yung personality ng pastor. Which, magandang pattern, tayo mismo, miski ang Panginoon Diyos, di ba, a good example. Nalapit na siya kahit sino. Miski mga bata nga, hindi ba sabi niya, dali siya, come to me, mga bata. Okay? So, pag natin yung mga lumalakad ng obedience, and also yung mga godly leader rejoice to see those in the flock walking in the truth. Pag nakita natin talagang nagpapatuloy sa katotohanan, sabi ng 3 John verse 4, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Yung bang alam mo, yung nililid mo ng grupo o tao, yung disciple mo, nakita mo talagang very faithful. Kahit di mo nang tawagan, ang simbahan. May mga Bible study, andyan lagi. Yan ang sinasabi ni John, na yun yung bunga talaga ng kanilang yung faithful teaching ng God's Word sa kanila. Naging bunga niyan. And also then, letter D, and the last, godly church leader help church member by emphasizing God's grace. Yung biyaya. Ano sabi niya? Yung sa last phrase, 30:25, grace be with you. Yung biyaya. Kapag nawala ang biyaya sa leadership, yun ang grace. Magiging ano tayo? Masyado tayong dogma o dogmatic o masyado tayong magiging ano tayo niyan. Masyado tayong narrow-minded sa lahat ng mga bagay. Kaya sabi niya, grace be with you. Yung sinabi ni Apostle Paul dyan, yung bang is a salutation. Yung bang, it is a spiritual desire and emphasis throughout the New Testament actually yan. Yung grace be with you na napagod ng Panginoon. Isa pa, malapit na. Okay. Kaya tingnan natin yung Hebrews, yung chapter 2, verse 9. Sabi nga, by the grace of God, might taste death to everyone. And also, He encouraged to draw near the confidence through the grace of God. Yung puro grace, sinabi niya. Amen. In chapter 4, verse 16. Sabi niya, and find grace to help in time of need. Lahat yan sa church yan. And also 10:29 in Hebrews, he was warned against insulting the spirit of grace. Chapter 2, verse 15, falling short of God's grace. And he cautioned against legalism. Kailangan. Can you imagine, wala ang grace ng Panginoon sa atin? Wala tayo ngayon dito, puro tayo patay na. Tandaan si Ananias sa Sapphira. Sa Acts chapter 5, Acts chapter 5, si Ananias sa Sapphira. Di ba, nangako sila sa Lord. Tapos sabi, pagbibilan ng aming lupa, ibigay namin sa Panginoon. And then, wala. Hindi nila ibigay, tinago. Patay, sila mag-asawa. Ananias sa Sapphira namatay. Sa pera, namatay. Smooth. Kung ano yung chapter 5 nga ba yun? Theologian. Yung chapter 5, bigla lang may pop-up pero wala sa aking ano yun. Yun, si Ananias sa Sapphira. Namatay sila dahil nag-grieve ang Holy Spirit. Nakako sila eh. Pero hindi nila ibinigay yung nilang pangako sa Panginoon. Okay, many Christian churches, homes, marked by legalism. But leaders are responsible to create atmosphere of God's grace. Yan.
So, bigyan na emphasis yan. Kailangan yung atmosphere natin yung God's grace. Hindi puro legal na mga bagay na minsan preference. Pero pag Bible ang nagsabi, black and white yun. Ha? Black and white yun. Grace is never a license to sin. O total na makakatawanan ako, hindi. Kaya okay lang gumawa, hindi. Grace is never a license to sin, but rather it instructs us to deny ungodliness and worldly desire and to the life sensibly. Okay? Righteously and godly in the present age. Titus chapter 2 verse 11. Because when we sin, sabi nga diyan, God's grace forgives and restores. God's grace is patient with the weak, encouraging them to grow in the Lord. Talagang ay ang purpose dito na yung grace ng Panginoon ay lagi to help. Pero pag talaga matigas ang ulo, ito katay na talaga yun. Baka ayaw makinig. May mga taong ayaw makinig. Ayaw humingi ng tawad. Pero hanggang maaari, we extend yung grace ng Panginoon sa bawat sa. Pero talagang ayaw, wala talagang magagawa tayo doon. Papasok na talaga yung church discipline. Papasok na ngayon talaga yung mga bagay na dapat natin gawin. Pero as long as the person is willing to repent, as willing talaga magbalik sa Panginoon, maganda yun. Ang sinyales. Di ba? Now, the final challenge. And after this, siguro, magkantay ng konting question and answer din. 847. What is a true Christian leadership? Sabi nga, when a person exercise of tact and sympathy by prayer, spiritual power, and sound wisdom. This is true spiritual leadership. Someday, somehow, probably ngayon na, para sa parang hirap na yata na maging leader ng simbahan. Mahirap talaga. Kung tayo lang, pero sa biyaya ng Diyos, magagawa natin yan. I'm very thankful sa Panginoon, sa mga taong nag-i-step up para sa gawain ng Lord. May mga tao talaga na daling kalabitin, gawain ng Panginoon. Kaya last week, dumating kami ng Wednesday, and then meron akong 3 couple, nangako naman yung 3 couple. Tinignan ko lang, Fred, tayo na natin yung mga Christmas tree. Mag-dekorasyon na tayo. Dumating nung Sabado, at tinignan kami at Saturday. Pag-galing namin ng funeral, 2 o'clock. Delay kami. Nagawin natin po 30. Punta siya ng church. Mga 3 oras lang. Nag-dekorasyon rin sanctuary, yung foyer, everything. 3 po na yun. Tapos kami niya atin. Tapos, may mga taong ganun ba madaling hatakin sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, in 2 Corinthians 3:5, our last verses. 2 Corinthians 3:5-6. Now that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence, what comes from? Ayun. He has made us competent as ministers of a new covenant. Not of the letter, but of the Spirit. But the letter kills, but the Spirit gives life. Lahat ay hindi dahil competent tayo, kaya natin ito. O hindi dahil sa Panginoon. So lastly, the responsibility of church leadership is impossible. Mahirap yan, talagang mahirap. But with God's strength, all things are possible. As leaders, we join the author of Hebrews by asking, pray for us. Yun ang kailangan panalangin. Yung panalangin ay kasama lagi natin sa ating pangunguna, sa ating bilang instrumento naman, bilang servant niya. Kaya humihingi talaga si Paul sa panalangin. I'm very thankful to the Lord. Can you imagine if Pastor Len did not step up to say, yes, Lord, I want to lead the flock? Sino pastor niyo? Sino pastor na MCCC? Pastor Lobelia? Pwede na yun. Kung talagang walang available na babae, na lalaki, I mean. Pero thank God because shepherd or church leader in the church is a gift from God. Mahalin niyo si Pastor Len, mahalin niyo mga leaders ng church, sa Lobelia, yung mga na-India, lahat kayo mahala siyempre. Pero iba yung double honor
siya nilagay ng Panginoon. Yes. Amen. Kay Pastor Leto. Pray natin, di ba? Kita na mga pag-asawa si Pastor Len. Para mas maganda lalo, talagang double blessing, ano? Na gano'n. Ba't lang yung buyo ko? Hindi. Hindi. I'm serious, di ba? I'm serious. Basta conservative yan. Hindi. I'm serious. Kasi malaking bagay ninyo, di ba? I can testify to you, 32 years na kami ni Ate Nils. Siguro kung hindi ko kasama si Ate Nils, hindi na siguro ako makatakal ng ganyan na bilang pastor ng MFPC din. Malaking tulong din yung gano'ng kapatid sa ministry. Kapag ako nag-sermon, may sermon din ako. Parang gano'n. Biro lang. May mga bagay din, may mga critics din. May mga bagay na nakakita mo, hindi mo nakikita niya. Parang gano'n. Isang visual. So, thank you and God bless sa mga bagay na ito na kumbaga ay isang semester yan. Okay? Pero tinapos natin ang dalawang session na and I will thank the Lord. Okay, so sino presented? And then, siguro after nito, andyan ang benediction. Kung gusto pang may mga tanong kayo, may clarification, bigyan natin ng time. Pero tapusin natin muna yung service. Thank you and God bless. Thank you.